Miss Angel Locsin, ba't ang ganda ng smile mo po? Hi guys! Magandang buhay sa ating lahat. Ang ating topic ngayon si Miss Angel Locsin. Hello everyone and hello world. Char. Bago tayo magpatuloy sa ating topic ngayon, binabati ko muna ang aking sister na nasa Manila. Ngayon nagtrabaho bilang kasambahay. For short, OFW. Ay, hindi pala OFW kasi wala siya sa ibang bansa eh. For short, kasambahay. I'm proud my sister nagtrabaho kasambahay kasi siya yung tumutulong sa mama ko. Kasi wala na kaming papa, siya yung tumutulong sa mama ko para may panggasto yung mama ko, may pambiling gito, ganyan, pambiling. Proud. Binabati ko, daldal ko talaga, binabati ko yung ate ko na nasa Manila, na si Melva Valdez. Yan, siya yung sumunod sa akin bago ako isinilang sa mundong ito. Higa shoutout sa iyo may kapatid, mag-ingat ka dyan palagi sa iyong pagtatrabaho. At binabati ko rin ang aking mama na nasa bukid, nasa barangay Tilim, kasi ako kasi nasa ko ngayon nakatira nasa lungsod ng bayan namin ng Calatrava, Negros Occidental. Tapos yung mama ko ay nandun sa bukid. Simples lang kami ng Calatrava, pero yung mama ko ay nasa ibang barangay sila, nasa bukid sila. Hi guys, andito naman tayo. Ang topic natin ngayon ay si Miss Angel Locsin. Ayan, dahil ang topic natin ngayon, mega shoutout kay Miss Angel Locsin. Ayan, si Angel na idol. Siya talaga ang idol ko guys. Sa totoo lang, siya talaga yung idol ko si Miss Angel Locsin simula dati bata ako hanggang ngayon. Alam mo ba guys, sa totoo lang, si Miss Angel Locsin, nung ako ay nag-aral pa lang ng elementary, doon, kasi syempre sa bukid kami nakatira. Nag-aral pa lang ako ng elementary, wala talaga kaming TV guys, sa totoo lang. Wala kaming TV. Tapos, grabe, kahit umuulan guys, dati, para lang makapanood kami ng TV, pupunta kami sa bahay ng captain namin, ng kapitan, ng captain ng punong barangay namin. Doon kami kasi sila may TV. Doon kami, pagtapos namin kumain, nag-ano na kami, mga pinsan ko, nag-usap-usap pa na, uy, isa po ngayong hapon, nag-usap-usap na kami na, uy, mamayang gabi, pagtapos maghapunan, kumain, pupunta tayo doon sa plaza, kasi malapit sa plaza yung bahay ng captain ng barangay namin. Punta tayo doon, manood tayo ng TV. Ayan. Kahit madilim guys, alam nyo ba, nagdadala kami ng flashlight, ng lighter. Oh my God! Wow! Yan yung dinadala namin para makapanood ng TV, dahil wala kaming TV, makapanood ng TV sa bahay ng captain namin. Pinapanood kami ng TV ng free, walang bayad. Doon, naabot kami doon hanggang alas 9. Yan. Tapos, doon ko nakilala si Miss Angel Locsin nung panahon na yun. Doon ko siya nakilala na napahanga talaga ako sa kanya. Una kong panood sa TV, sabi ko, ang ganda naman ito. Ayan. Doon naramdaman ko talaga sa kanya na unang tingin ko, kahit bata pa ako, naramdaman ko sa kanya na may busilak talaga siyang puso. Tapos ngayon, ang topic natin ngayon about kay Miss Angel Locsin. Ewan ko kung siguro mas matanda siya sa akin kasi ngayon I am 27 years old, going to 28 years old this September 9, 2020. Mag-28 pa lang ako. So I'm sure siguro mas siya ng edad sa akin ng konti. Ang topic lang natin sa atin ngayon, nainis talaga ako sa mga tao, sa mga basher ni Miss Angel Locsin. Sa totoo lang. Kasi nagulat daw sila sa katawan. Ngayon ni Miss Angel Locsin, nagulat daw sila sa katawan ni Miss Angel Locsin na sobrang taba na daw, ganito ganyan. Hindi daw tulad dati na sobrang 60 daw ni Miss Angel Locsin. Syempre guys, kahit ano man ang tsura, kahit ano man ang katawan ng tao na yan, galit na ako Char lang. Pero guys, sa totoo lang, kahit ano man ang itsura, kahit ano man ang katawan ng taong makikita natin, huwag nyo naman basta-basta i-judge na yan. Uy,
Wag nyo naman ibasta-basta i-judge na yan kasi sa kanya yan eh, hindi yan sa'yo eh. Diba? Alam mo, para sa akin, wala, para sa akin no guys, kung sa time na nang-judge kayo ng tao, naghanap buhay na lang kayo. Or, huwag nyo i-judge yung tao. I-ano muna yung mga sarili nyo kung dapat ba kayo mang-judge, mang-bash ng tao. Pero by the way, hayaan ko na kayo. Kasi hindi naman yan mawawala yung pagbabash ng mga tao, di ba? Mas lalo silang yung iba kasi yung ibang mga tao, yung mga good intention, mas lalo silang humahanga sa tao pag may nagbabash, di ba? Pag may nagbabash, mas lalo silang humahanga sa binabash. Ang gulo ko, no? Pero sa totoo lang, oo nga, no? Yung topic natin yan, huwag niyong i-bash si Miss Angel Locsin. Huwag niyong i-bash. Ang ingay ng mga bata dito ba? Huwag niyong i-bash. Kasi, alam niyo, hindi niyo alam ang totoo. Pero pareha tayo, hindi natin alam ang totoo. Pero syempre sa mga napanood ko, simula bata ako hanggang ngayon, wala akong ibang nakikita at intention kay Miss Angel Locsin kundi ang kabutihan hanggang busilak ng kanyang puso. Yan yung nakita ko sa kanya. Kaya ako, hindi ba ito talagang dinajudge si Miss Angel Locsin na talagang hinahanga, iniidolo ko talaga siya. Yan. Kaya sana naman kayong mga nangbabas ng mga nandjudge kay Miss Angel Locsin, tigilan niya yan. Alam niyo, sa totoo lang, doon ako humanga nung simula ko nakita ko yung, kasi nakapalo ako sa kanya sa Facebook. Nakapalo ako sa Facebook page ni Miss Angel Locsin. Doon ako humanga sa kanya. At saka sa YouTube, syempre. Nitong lalo na ngayon nagbablog na ako, na lagi din ako nakapanood sa ni Miss Angel Locsin sa every uploaded or napa-English ako pero nanosbleed ako nito bawat upload ng video tungkol kay Miss Angel Locsin ay talagang napahanga ako. Alam niyo ba guys, doon ako humanga sa mga topic or sa mga video ni Miss Angel Locsin na kahit ang hirap, bagyo, baha, gera, or ano mang hamon na dumating sa mundo, talagang pupunta talaga siya guys, kusa siya talaga mismo ang nagbigay ng mga relief goods. Relief goods ba nga ba? Relief foods. Talaga nagbigay ng mga relief foods. At saka tumulong din siya sa pagre-relief, 'di ba? Parang ang talaga na hindi talaga dapat natin siya i-judge kasi alam niyo yung ginajudge na tao. Mas lalo kayong niyan sa sarili. Parang mas lalo kayong nainggit kung ano man ang ginagawa niya. Kasi wala kang ibang binabantayan kundi nang babash lang kayo. Kung ako sa inyo, sa pangbabash nyo, nag-igib na lang kayo ng tubig, may panghugas pa kayo ng pinggan dyan. Char lang. Char lang. Pero oo nga, sa totoo lang. Alam mo, Miss Angel Locsin, sa totoo lang, totoo po yung sinabi ko sa inyo na inidolo talaga kita simula bata ako, elementary ako, hanggang ngayon. Wala pa kaming TV. Hanggang ngayon na wala pa rin kaming TV. Oo, talaga ako. Kaya laking pasalamat po na nagpa-vlog ako ngayon kasi lagi din kita nakikita sa YouTube, sa Facebook. Pero magastos din sa load. Pero hindi yung nagastos ako sa load para sa'yo. Pero syempre dahil nagpa-vlog ako, magastos din ako sa load. Pero hinayaan ko na lang paraan na lang, nag-iipon ako tig 2 piso, 5 piso para makapag-load. Hinayaan ko na lang para ako ay makasubaybay talaga sa mga kabutihang gawa ng mga tao, hindi lang artista, pati yung mga ibang tao na kabutihan ang gawa ng mga talaga ako. Kailangan sa totoo lang, doon ako humanga sa kwento ni Miss Angel Locsin. Sobrang bundok na yun, pero pinuntahan niya talaga para makapagbigay ng mga pagkain, ng mga pangailangan sa mga magsasaka. Yung pong binigay sa amin po, iingatan po namin, pararamihin po namin para po yung mga iba ay mabigyan din.
Mataas ang respetong binibigay natin sa mga profesional, gaya ng mga doktor, abogado at iba pa. Pero huwag nating kalimutan, 3 beses sa isang araw tayo nakadepende sa mga kapatid nating magsasaka. Bigyan po natin sila ng pagpapahalaga na karapat-dapat para sa kanila. I proud magsasaka kasi doon ako galing sa magsasaka. Sa totoo lang, I'm proud, sobrang proud ko talaga sa mama ko kasi doon ako galing. Pati ako, bago ako nag-asawa ako ay isang magsasaka talaga na bago ako nakapagtrabaho sa Manila, magsasaka talaga kami. Sama yung mama ko kasi wala akong papa. Mali, kami lang yung mama ko lang naging mama at papa ko. Tsaka syempre simula nung nagkaroon na ako ng sa mundo. Mula nung may ano na ako na simula nung nag-aral ako ng elementary. Tinulungan ko na yung mama ko about sa paano magtrabaho sa mga tao na may para yung magsasaka ba yung pagtatrabaho sa bukid para mabuhay kami, para makapag-aral ako. Ayan. Doon ako na proud kay Miss Angie Locsin. Sobrang proud ako sa kanya sa ginagawa niya dahil kahit sobrang bundok na pinuntahan niya talaga ang bundok para makapagbigay ng mga pangangailangan at mga pagkain. 'Di ba? Saan ka pa niyan? Kaya yung iba nagugulat sa katawan ni Miss Angie Locsin. Ay naku, umulan na. Umulan na dito, guys. Ayan, nandito na lang ako ulit, guys, dahil umulan na dito sa pwesto ko. Naulanan na ako dito sa kadaldal ko. Pero sa totoo lang, guys, doon ako sa mga tao ba na nambabash kay Miss Angie Locsin. Nambabash sila, nanda-judge. Kasi nga, nagulat daw sila sa paglabas ng showbiz ni Miss Angie Locsin na grabe, sobrang laki ng pinagbago sa katawan ni Miss Angie Locsin na sobrang taba na daw, ganito ganyan yung katawan, hindi daw tulad ng dati, na ganito ganyan sexy. Pero sa totoo lang, guys, si Miss Angie Locsin, sexy man siya o hindi, mataba man o mapayat, ano man ang itsura niya, siya pa rin yun, yung walang nagbago sa puso niya. Yung katawan niya lang yung nagbago, pero yung puso niya, si Miss Angie Locsin pa rin niya, walang nagbago. Kasi kung mataba siya ngayon, i-compare dati, hayaan niya natin yun kasi sa kanya yun, baka masarap yung kasi syempre masarap yung pagkain. Kaya ayaw niya na mag-diet, di ba? Iba-iba kasi intention yung tao, gusto mag-diet, gusto niya hindi. Di ba? Yan. Kaya hayaan na natin siya kung mataba siya, pero kahit mataba siya, para sa akin, kahit mataba siya, maganda pa rin siya. Pero, Miss Angie Locsin, chika muna tayo ng sandali. Chika muna tayo ng sandali habang naulan dito parang, maambon lang ba? Chika muna tayo, Miss Angie Locsin. Bakit nga ba sobrang taba mo na ngayon? Ay, nako, chismosa rin itong kausap mo, Miss Angie Locsin. Chismosa rin ito si Tawag Hilaw, no? Nakikichismis na rin. Pero sa totoo ng Miss Angie Locsin, kahit pang itsura mo, kahit sobrang taba ka pa, pero para sa akin, ikaw pa rin yung pinakamagandang idolo ko. Kasi sabi ko sa'yo, dati pa kita iniidolo mula nung ako ay grade 1 pa lang hanggang ngayon. Niidolo na kita dati simula nung wala pa kami TV. Hanggang ngayon na wala pa rin kaming TV. Iniidolo talaga kita, Miss Angie Locsin, kaya hayaan mo silang mambaba sa'yo. Papatuloy ang masabi ko lang, Miss Angie Locsin. Hayaan mo silang mababa sa'yo. Pagpatuloy mo lang kung ano yung mga ginagawa mong mabuti puso sa kapwa. Patuloy mo lang yung pagtulong mo sa mga kabundukan, sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga ng mga kung ano man ang mangyari, kung ano ang mangyari o nangyari sa mundo natin, patuloy mo lang yung pagtulong mo sa kapwa-tao dahil mas lalo ka pang mamahalin ng Panginoon sa ginagawa mo at mas lalo akong humanga sa iyo at mas lalo kang gumanda sa paningin ko. Ayan, thank you so much, Miss Angie Locsin. Mega shoutout uli kay Miss Angie Locsin. Ayan, thank you so much. Bye-bye. At ako nga pala, bago ako magbabay sa inyo, ako nga pala si
Tour Kang Hilaw. Pero syempre, Tour Kang Hilaw, name ko lang po yan sa aking channel. Ako pala si Lizelle from Negros Occidental. Tour Kang Hilaw from Negros Occidental. Babu!